Magandang performance ang naipakita ni Kai Sotto sa huling naging laban nito kontra sa kupunan ni AJ Edo na Toyama Grouses. Sa muling pagharap nila ay aasahan natin na maipapasok muli ang ating pambato na si Kai Sotto sa first 5 lineup at mabibigyan ng sapat na playing time para sa depensa at ofensa ng team. Kung titignan po ninyo, mas lumakas ang Yokohama ngayon kumpara sa huling naging laban nila kontra ng Toyama Grouses. Titignan din natin dito yung panibagong sistema ni Coach Aoki Taketo pa kontra dito nga po sa malalakas at pambalya ng mga play ng Toyama Grouses. Inaabangan din ng Filipino Pride na tapatan dito ni AJ Edo at ng ating pambato na si Kai Sotto. Kung titignan nyo mga kaibigan, marami na nakapansin sa sistema ni Coach Taketo dito sa Yokohama. Madalas si Kai Sotto nasa first 5 na para sa malakas na depensa ng team at under 2 or 3 minutes of time inilalabas po siya pagdating ng second quarter ng game. Under 2 and 3 minutes pa rin siya ipinapasok. Well, nagkakaroon na po ng ganoong rotasyon para hindi lamang kay Kai Sotto umikot ang rotasyon. May ibang sentro pa naman ng Yokohama pero mas highly advantage talaga ang height ni Kai Sotto at madaling mapansin kapag ka nasa loob. Isa pa, inaabangan din natin yung smooth at panibagong rotasyon ng tandem nga po nitong si Yuki Kawamura at ang ating pambato na si Kai Sotto. Isa po yan sa mga highlights talaga na inaabangan ngayon. At kahit todo promote nga po itong Toyama Grouses, sinaasahan din natin mas hahakot ng mga fans or ng supporters itong Yokohama dahil kay Kai Sotto. Siyempre nandyan si AJ Edo, kasama na po yan, kaya sobrang madami nagsasabi na mahihirapan daw po ang Yokohama dito sa Toyama Grouses dahil posibleng makapaglaro na itong si AJ Edo, which is hindi nakapaglaro noong mga huling laban nga po ng Toyama Grouses. So kung titignan po ninyong mabuti yung sistema dito, halos parehas lang sa sistema ni Coach Aoki Taketo at ng sistema din ng Toyama Grouses. Hindi po yan nagkakalayo. Do sa standings nakakalamang etong Yokohama, pero sa sistema, yung pag-improve ng mga player ay meron dito sa Yokohama Big Corsair. Aasahan talaga natin dahil mas nag-improve ngayon ng ating pambato. Plus, yung naging ilang araw po or ilang linggong training na ginawa ni Kai Sotto pagpapabuild ng kanyang muscles or founds of muscles para magamit sa laban kontra sa Toyama Grouses. Balyahan din po ang mangyayari dito dahil may mga big man din naman ng Toyama na sanay sa balyahan, which is expected nila ang ating pambato na si Kai Sotto. Mararamdaman natin yung pagbabago at sa smooth ng laban ni Kai Sotto sa muling pagharap nila ng Toyama Grouses. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. March 20 na po ang laban ng ating pambato na si Kai Sotto. Tinataya hapon po ito, alas 6 ng hapon. Gagawa tayo ng paraan para makapag-live and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.